Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At muli, nating nasisihan tayo at tayo po'y magkakasama naman ngayon. So welcome back dito po sa ating programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po. Hindi mo pala alam kung saan ka pupunta, nalilito ka. Hindi po dapat ganyan ang attitude ng tao. Kailangan may clarity siya. Ano yung clarity? Kinaklaro mo kung saan ka patungo. Ano talaga yung iyong tinatawag na goal sa buhay? Ano yung gusto mo talaga? Ano yung nais mo? Yan ang number one. Siyempre, alamin mo muna. Ano ba talaga gusto ko maging? Gusto ko ba maging pulis? Gusto ko maging doktor? Gusto ko maging et cetera? Yan. Kaya dapat meron hong clarification o clarity, no? Anong talagang gusto mo? Yan. Pangalawa, ano yung pangalawa na sinasabi natin? Break down the large goals into smaller, manageable steps. Yan. Ano po ibig sabihin nun? Alam niyo kung yung mga iniisip po natin, yung ating pong mga bagay na nilalangit natin o gustong gawin, marami pong mga steps yan bago tayo maging matagumpay. And so, hindi po tayo susugod agad. Hindi natin susugurin yan. Ika nga po, step by step, i-breakdown ho natin yung ating mga balakid, yung ating mga gagawin para maging successful tayo. Na ngayon, na na-clarify na natin kung ano talaga yung gusto natin. And then, i-manage naman natin kung paano natin magagawa yon. I-breakdown ho natin yung magmula sa mahirap na gawain patungo sa madali. Yan. O kaya kung gusto nyo, pisahan nyo muna sa kadalian bago doon sa paghihirap. No? Hirap po kasi yung bigla nating sinugod yung pinakamabigat na problema ng ating mga pangarap. Hindi ho natin magagawa yan. Kailangan i-breakdown ho natin muna. Saan ba tayo kailangan mag-umpisa para hindi tayo mahirapan? Yon, hindi po ba? Maganda yon. At pagkatapos, ang number 3 po, ang gagawin natin, focus on progress, not in perfection. Yan. Ano ibig sabihin niya? Abay, mag-focus ho tayo doon sa progress, doon sa kumbaga, nung nag-umpisa tayo ay nag-umpisa tayo sa hagdan, sa unong first step, second step. Hindi ho tayo bigla na lang mag-iisip na kailangan perfect ang ating mga gagawain. Hindi po. Kasi pag yun ang ginawa natin, mabilis ang kilos pero hindi tiyak. Kailangan po dahan-dahan bigla. Dahan-dahan bigla pala yun. Ano? Ibig sabihin, wag tayong nagmamadali. Ipo-focus natin po yung ating mga steps going to success sa pamamagitan ng parang hagdan na nag-step up tayo, papanik, di ba? So, yan po yung mga tips natin sa success. At wag po tayong magpo-focus agad sa perfection. Kasi nag-umpisa pa lang tayo. Kinakailangan yung ating knowledge na nag-gathered para sa ating goal. Anuhin natin, scrutinahin natin mabuti at pagyamanin para ho doon sa pag-focus natin sa ating progress ay hindi ho talaga yung biglaan at pupunta agad tayo doon sa kataasan. Hindi po. Ika nga unti-untiin natin. Para tayong pumapanig sa hagdan, umpisa sa
papanik sa kalagitnaan hanggang sa ma-reach out natin, yung pinaka-goal natin at maging successful tayo. Yan. And number 4, don't be afraid to fail. Ano ibig sabihin? Wag po tayo matatakot kung tayo po ay medyo bumarada. Halimbawa, nag-uumpisa tayo ng business, tapos hindi ho nag-success tayo sa una nating mga months or years, no? Talaga pong gano'n, hindi naman kaagad nakukuha ang isang tagumpay sa isang upuan lamang. Kaya kailangan po dyan ang sobrang pagtsatsaga, sipag, determinasyon. Yan. Dahil kung wala po tayo niyan, meron kang goal, alam mo kung saan ka pupunta. Pero wala ka naman determinasyon, wala ka ring sipag, wala ka ring tiyaga, mabuti pa ho, basura na natin yung mga pangarap natin. Kasi kinakailangan, napakadami pong kumbaga sa pagluluto, marami po ang kailangan nating mga sangkap para po maging successful tayo. No? Kaya ito po, yung mga tips natin to success, talagang hihimay-mayin natin ang lahat. Pag hindi ho natin hinimay-mayin, well, ang dating po natin dyan, yun nga, sinabi natin, boxing-ero ka, wala pang masyadong kaalaman sa sports na ito, bara-bara ang laban. Hindi po. Kinakailangan alamin natin ang bawat steps at ang hindi tayo nagmamadali, matyaga tayo. Ayan, no? At saka siyempre, alam natin yung ating ginagawa. Parati tayong nagre-research, parati tayong kumakausap ng mga kaibigan na makatutulong para sa ating mga iniisip para dito sa ating success na business ba to o kung ano man yung binabalak nyo. Yan. Sapagat ang tao po ay hindi ipinanganak o hindi siya pinanganak para siya ay mag-isa lamang. Andito po tayo sa mundo na kung saan nakikihalubilo. Kaya po ang daming tao na makakatulong sa atin. Kung sometimes nag-fail tayo sa mga nakasama natin, well, wag ho tayong tumigil. Talagang ganyan. Marami pa pong tao tayong masasalubong na talaga po namang at the end, makakatulong sa atin. Hindi pwedeng parating aswang na lang ang nasasalubong natin. Di po ba? No? What is important is tumayo kayo sa pagkakagulapay at matapang na mag-umpisang muli. Sapagkat sabi nga, hindi lamang po isa ang tao sa mundo. Napakarami, milyones, trilyones. Malulungkot lang po tayo. Lagi nating isipin na ang buhay po ay talagang ganyan. No? Hindi lahat to ay masaya. Sometimes malungkot. Mas marami pong kalungkutan. Subalit, dyan po tayo, dyan po tayo magkakaroon ng pagpapatunay na ikaw ay isang taong palaban. Hindi po sa palaban sa away. Hindi po yun. Palaban sa buhay upang magtagumpay. At syempre, ang tagumpay, mahirap po yan na makamit kung tayo po ay hindi tayo marunong makisama, hindi tayo marunong mag-research, hindi tayo marunong, ay umagapay sa ating sariling kakayahan. At syempre, yun nga, laging sinasabi natin, huwag tayong mananangan sa ating sariling kaalaman, sa sariling expertise, sa sariling yung kahit nasabi mo pang LLB graduate, PhD, etc. Kinalang natin ang guidance ni Lord. Kahit anong pang gawin natin, kapag hindi niya inaprobahan yan dahil may sarili kang mundo o may binabala kang hindi maganda, ikaw ang nakakalam. You know yourselves better than people know you. Yan po. Kaya wag tayo, makakala nyo, yung mga binabalak ninyo na hindi maganda sa kapwa nyo, magtatagumpay kayo. Marahil sa umpisa, dahil pinagbibigyan kayo ng may kapal para makapagbago. Pero kung ipagpapatuloy nyo yan, matakot po kayo sa mga susunod na na mangyayari. Kasi sinasabi natin, may karma. No? Tips para to be successful. No?
Celebrate your successes. Yan. Paano po tayo magse-celebrate? Kakain tayo ng iinom tayo ng alak. At sinasabi po natin, ang ika-6 na tips to success is what? Seek support from others. Ayan na po, sinabi na rin natin yan. Hindi ho tayo pwedeng manangan sa ating sariling kakayahan. Sabi nga po, no man is an island. Oh, yan. Hindi po ba? Ano ibig sabihin? Kailangan po natin yung mga taong makatutulong sa atin. Kung minsan, sabi nga po nung isa nating kaibigan na mayaman din sa experience, alam mo, kailangan natin ng hindi lahat ng tao na kailangan natin puro mabuti. Kailangan meron din tayong kasamang tarantado maghapon. Ibig sabihin nun, kasi experience siya, succeed. Kung sa unang pag-try ninyo, hindi nyo nakuha yung gusto nyo, well, there are so many times na kailangan, na magagawa nyo. Try it again on the second time, third time, fourth time, and so on. So, doon ho ipapakita ninyo ang inyong pagkakulit. At siyempre, persistent kayo. Ibig sabihin, gusto nyo talagang matuto, malaman, paano, ang mga paraan. Yan, di po ba? Kasi kung sa isang try pa lang, talo na kayo, natulog-tulog na kayo, nabuisit na kayo, huminto na kayo, ano ating magiging... ang sabi nga po ng Panginoon, kahit to the last breath of your life, nagsumikap ka at humingi ka ng tulong at blessing sa Kanya, hindi niya tayo pahindian. And so, how much more? Kung bata pa ho kayo, alam nyo, bata pa ho yung 50 no? 30, 40, 50, bata pa ho yan. Ang matanda, 90. Hindi ba? So, wag kayong susuko at kung kayo man ay nagkulang sa buhay nyo ng pagsusumikap at isang araw ay nagising kayo, magkumahog kayo at maging matapat sa buhay nyo na kayo ay talagang determinadong maging successful in life. Although yung mga nakaraan ninyong mga taon ay nauwi lamang sa, pabanching-banching. Ganun talaga yung tao may kanya-kanyang yan. But then, ang mahalaga, maisip mo magsimula ulit at gagamitin mo ang siyam na tips to success na atin pong tinalakay. So, hanggang sa muli, minamahal kong kadiskarte. Don't forget to please follow us, share us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channels, sa ating pong Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.